May mga pangyayari sa mundo na kahit ilang ulit ng inimbestigahan ay nananatiling misteryo. Isa na rito ang tunay na insidente ng Dyatlov Pass Incident kung saan siyam na hikers ang natagpuang patay sa gitna ng nagyayalong bundok ng Russia. Isang gabing tila normal sa kanilang paglalakbay. Ngunit nauwi sa trahedya na hanggang ngayon ay walang malinaw na paliwanag. Ang tanong ng lahat, ano ang nagtulak sa kanila para iwan ang kanilang tent sa gitna ng matinding lamig at tumakbo sa dilim ng walang sapat na damit o proteksyon? Ito ang kwentong babalikan natin, isang tunay na misteryo na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang kasagutan. Noong Enero 1959, isang grupo ng siyam na kabataang hikers mula sa Ural Polytechnic Institute sa Russia ang nagsimula ng kanilang ekspedisyon sa isang malamig at mapanganib na bundok na kilala ngayon bilang Dyatlov Pass. Ngunit ang tanong, bakit nila pinili ang ganitong lugar sa gitna ng matinding taglamig? Ang grupo ay pinamunuan ni Igor Dyatlov, isang bihasang mountaineer. Lahat sila ay may sapat na karanasan sa malamig na klima kaya tila walang dahilan para mag-alala sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila sa bundok, nag-set up sila ng kampo sa gilid ng slope. Ayon sa kanilang huling tala, normal ang lahat ng kondisyon. Walang bagyo, walang babala, at walang kakaibang aktibidad sa paligid. Ngunit kung normal ang lahat, bakit sa sumunod na mga araw ay may matutuklasang bagay na magpapabago? Sa buong investigasyon, ano ang nangyari sa loob ng gabing iyon na hindi na nila naisalaysay? Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ang rescue operation matapos hindi na sila makabalik sa itinakdang oras. Ang unang nakita ng search team ay isang tent sa gitna ng snow, ngunit ito ay hindi normal. Ang tent ay natagpuang punit mula sa loob. Parang may mga taong nagmamadaling lumabas dito gamit ang kutsilyo kahit na malamig ang gabi at mataas ang panganib sa labas. Ang mas nakakagulat, walang kahit anong malinaw na bakas ng pag-atake ng tao o hayop. Kaya ang tanong ng mga investigador, ano ang nagbunsod sa kanila para iwan ang kanilang kanlungan sa gitna ng malamig na gabi? Habang sinusuri ang paligid, may nakitang mga bakas ng paa na patungo pababa ng bundok. Ang ilan ay walang sapatos. Ang iba ay nakasuot lamang ng manipis na damit sa gitna ng matinding lamig. Ang pinaka-nakakalito, bakit sila tumakbo palayo sa tent imbes na manatili at maghintay ng tulong? Ano ang nakita nila o narinig na nagdulot ng ganoong takot? Sa puntong ito, nagsisimula ng mabuo ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Russia. Isang insidente na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mga eksperto. Ilang araw matapos mahanap ang bakas ng kanilang pag-alis sa tent, nagsimulang matagpuan ang unang katawan ng isa sa mga hikers, nakahandusay sa ilalim ng puno sa gitna ng snow. Ngunit ang tanong, bakit siya dito napunta at ano ang nangyari sa kanya matapos umalis sa tent? Ang katawan ay walang malinaw na sugat mula sa labas, ngunit ayon sa ulat siya ay tila namatay dahil sa matinding lamig. Gayunpaman, may mga detalye na hindi pa rin maipaliwanag ng mga investigador. Habang nagpapatuloy ang search, isa-isang natatagpuan ang iba pang miyembro ng grupo sa iba't ibang bahagi ng slope parang nagkalat sa gitna ng kanilang pagtakas. Ngunit ang mas nakakatakot, ang ilan sa mga katawan ay may matinding internal injuries, bali-bali ang buto sa loob ng katawan, ngunit walang panlabas na sugat. Paano ito nangyari kung walang labanan o banggaan na makikita sa labas? Isa sa mga biktima ay natagpuang walang dila at ang iba ay may kakaibang discoloration sa balat. Ang mga detalyeng ito ang lalong nagpalalim sa misteryo ng insidente. Sa investigasyon, walang malinaw na senyales ng pag-atake ng ibang tao. Walang footprints ng ibang grupo, walang bakas ng laban, at walang indikasyon ng presensya ng hayop. Kaya ang tanong ng mga eksperto, kung walang kalaban, ano ang puwersang nagtulak sa kanila para tumakas sa gitna ng gabi at mamatay sa magkakaibang paraan? May mga teorya na nagsasabing maaaring avalanche ang sanhi, ngunit hindi ito tumutugma sa lahat ng natuklasang ebidensya.
walang malinaw na senyales ng malaking pagguho ng yelo sa lugar. Ang iba naman ay nagmungkahi ng kakaibang natural phenomena tulad ng infrasound o malalakas na hangin na maaaring magdulot ng panic at hallucination. Ngunit kahit may mga paliwanag na ito, nananatiling hindi kumpleto ang larawan. May mga bahagi pa rin ng insidente na hindi maipaliwanag ng siyensya hanggang ngayon. Habang patuloy ang investigasyon, unti-unting nabuo ng mga eksperto ang opisyal na teorya ng gobyerno. Maaaring avalanche ang sanhi ng insidente. Ngunit maraming detalye ang hindi pa rin tumutugma sa simpleng paliwanag na ito. Ayon sa ilang siyentipiko, maaaring ang biglaang takot ng grupo ay dulot ng natural phenomenon tulad ng infrasound, isang uri ng tunog na hindi naririnig ng tao, ngunit maaaring magdulot ng matinding anxiety at panic. Ngunit kung ito ang dahilan, bakit may mga katawan na natagpuang may matinding internal injuries na tila napakalakas ng impact samantalang walang senyales ng banggaan o labas na puwersa? Sa paglipas ng panahon, nananatiling hati ang opinyon ng mga eksperto. May naniniwala sa avalanche, may naniniwala sa natural phenomenon, at may ilan na nananatiling walang sagot. Hanggang ngayon, ang Dyatlov Pass ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong insidente sa kasaysayan ng Russia. Isang kwento na kahit dokumentado at sinuri ng mabuti ay hindi pa rin ganap na maipaliwanag. Ang tanong na iniwan ng insidenteng ito ay nananatiling bukas. Kung walang malinaw na kalaban, ano talaga ang nagtulak sa siyam na hikers na iwan ang kanilang tent at tumakas sa gitna ng malamig na gabi? At marahil, ang pinakamisteryosong bahagi nito ay hindi lamang kung paano sila namatay, kundi kung bakit sa lahat ng posibleng paliwanag, wala ni isa ang kayang magbigay ng kumpletong sagot. Hanggang ngayon, ang Dyatlov Pass incident ay nananatiling paalala na kahit gaano kalayo ang marating ng siyensya, may mga pangyayari pa rin sa mundo na nananatiling misteryo, naghihintay ng sagot na maaaring hindi na natin kailanman matutuklasan. Sa kabila ng ating kaalaman, may mga bagay pa ring hindi maipaliwanag. Ito ang misteryong katotohanan, kung saan ang katotohanan ay patuloy nating hinahanap. Mag-subscribe at pindutin ang bell para sa susunod pang misteryo. Hanggang sa muli.